What's up mga kadadud? So ngayon ang ituturo ko naman is kung paano magpalit ng ating fuel filter assembly sa Toyota Vios Gen 2. Okay? So sa fuel filter nitong Gen 2 guys, dapat maging aware kayo dahil meron tayong dalawang klase. So una, itong isa pang 2008 to 2011, then itong isa naman pang 2012 to 2013. Okay? So mamaya guys, papaliwanag ko kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. So tara! Okay guys, so bago nyo gawin yung ganitong pagpapalit na ating fuel filter, make sure na kompleto na. So ito, fuel filter assembly niya for 2008 model. Then ito, so kakailanganin natin to guys, kasi kadalasan namamaga yung pinaka rubber. Okay, so at least may pamalit tayo. So yan yung part number niya. So tandaan nyo na lang guys, mura lang naman yan. Then sa pagtanggal naman, at least meron tayo nito. Ito pinasadya ko lang actually. So kung sakaling wala nito guys, pwede rin naman to pansit seal, mas maganda yung mahaba, or ito. So sa ngayon, itong gagamitin ko guys para at least mag-guide kayo. Then long nose, 12mm na T-range, rubber hammer, at saka syempre planggana na maliit or any na lalagyan. Then basahan at saka paintbrush. About naman sa pagkakaiba ng dalawang fuel filter natin guys. So ito 2008, then ito 2012. Okay? So itong 2008, pansinin nyo, ito mas maiksi. Then yung slot nya rito sa loob, nasa gitna. So dyan kasi natin siya isasalpak yung ating fuel pump. Okay? Then dito sa kabila, mas mahaba. Then nasa gilid dito. So dapat maging aware kayo dyan. Ulitin ko, 2008 to 2011. Then itong isa, 2012 to 2013. Okay? So hindi ko ina-advise guys na ito lang ang palitan. Mas maganda isang buo na siya. Kasi kung nagamit naman ninyo ng 80,000 or 8 years, let's say 10,000 a year ang average ng mga private car, so sulit na siya. Ito yung sinasabi ko guys. Para sa akin kasi, hindi ko ina-advise to na palitan. Mas maganda yung isang buo. Okay guys, first usog muna natin itong mga upuan para mas makakilos tayo rito. Then iaangat natin to guys. So may dalawang lock siya rito, tsaka dito. Then dito may naka-hook. Okay? So iaangat nyo lang, bibiglayin nyo lang. Yan, tapos didiinan natin dito para matanggal. Okay? Then sa pagtanggal nito, meron siyang tatlong 12mm na bolt dito, dito, tsaka dito. So tinanggal ko na guys. I-slide natin to guys pataas. Kasi meron siyang tatlong hook dito sa ibabaw. Yan. Okay guys, after natin tanggalin yung mga upuan, so magkakaroon na tayo ng access dito. So sa mga first time na magbabaklas, may mga dikit yan dito sa gilid, and paikot. So ipapray nyo lang guys ng flat screw dito. Yan, paikot. Ito kasi taxi, so bugbog na kasi siya eh. Tanggalin natin, dinawiin natin dito. Yan. Then mayroon siyang clamp, actually ito nawala na yung clamp dito eh. Tapos huhugutin lang natin to guys. Yan. Then lalagyan natin sa gilid. Saka ito. Yan. So lagay rin natin sa gilid. Make sure na hindi siya haharang habang tinatanggal natin ito mamaya. Then sa pagtanggal nito guys, remind ko pala, bago nyo disconnect to, make sure na yung negative natin sa battery naka-disconnect. Okay? So press lang natin to. Then pry. Yan. Tapos ito guys, bago natin tanggalin, pasingawin muna natin ng bahagya doon sa ating fuel cap. So buksan nyo lang, then kapag sumingaw na, tsaka nyo uli isara. Okay? So tanggalin natin to. So papray lang natin ang bahagya. Ayan guys, yan. Then to, tatanggalin natin. Okay? Hugutin natin to. Yan. So ganoon lang kasimple guys. Lagay natin to sa gilid. Then tsaka natin to tatanggalin. Okay guys, suggest ko bago nyo tanggalin to, mas mainam na linisan muna natin. Para at least kapag malinis na siya, maiwasan natin yung pagpasok ng dumi kapag tinanggal natin to. Okay, so linisan nyo muna guys, then tsaka nyo tanggalin.
So sa pagtanggal guys, nakikita nyo yung mga parang ipin na yan. Yan. So pupukpukin natin siya guys, at least mga 3 beses lang. Yan, 3 rito. Then dito 3. Lilipat-lipat natin guys para maiwasan natin yung pagkabungi niya. Kasi kung i-stay lang natin dyan sa isa, possible na mabungi kasi. Okay? So pukpukin natin. Ito muna. Yan, ganito. Yan. So, tanggal na siya guys. Tapos, ihanda natin ngayon yung lagayan. Yan, handahanin natin. Sa pag-ugot ito guys, yung pinaka-float niya baka humarang. So, aware kayo dapat doon. Yan. Ito, yung float niya. Baka kasi pwersahin nyo eh. Yan. So, lagyan natin dito. Then ito guys, yung sinasabi kong rubber, minsan kasi namamaga ito pag tanggal. Katulad nito, okay naman siya. Yan. So kadalasan guys, ito namamaga. Let's say pagka ginanon mo siya, yan ang sobra niya, ganyan. So at least may pamalit tayo, kaya dapat mayroon tayong nakahanda na ganito. Okay? So takpan muna natin ang basahan. Yan. Then, palitan na natin to. Okay guys, ito na siya. So, tanggalin muna natin dito para mas makita ninyo. Ayan. So, una nating tatanggalin itong mga socket. Ayan. Then ito, socket sa fuel pump. Then, ito guys, tulak natin dito para may angat to. Ayan. Mahugot na natin to. Then next, ito. Yan. Tanggalin natin. Then dito sa kabila, meron siyang 2 lock. Yan. So angat natin. Yan. Tsaka natin siya makakuha. Yan. So pag nakuha na natin to guys, next, tanggalin natin to. Yan. Then, ito kasi yung mga pinaka-filter ng fuel pump. So meron siyang 3 rito. Ayan. Then itong 2 sa regulator. So unahin natin dito sa dulo. Ayan. Ingatan nyo to guys kasi ito minsan napuputol yan eh. Yan dito. Saka sa regulator. Ayan. So ito na siya guys. Ito pwede natin itong linisan. So ilublob nyo lang sa gasolina. Okay. Then next, para matanggal natin yung fuel pump, tulak lang natin itong wire. Yan. Lalabas na yan. Then tsaka natin tanggalin yung socket. So sa fuel pump guys, check nyo maigi itong rubber. Pinaka-o-ring nya. Then next, ito ating regulator. Try natin. Then mahuhugot na natin to. Yan. So remind ko guys, mas maganda kung bago nyo kalasin, picturean nyo muna para at least mayroon kayong guide. Okay? So sa pagtanggal nito, kasi ito gagamitin pa natin. So taob lang natin. Then press. Tatanggalin natin ngayon yung lock nito. So ito siya. Yan. Then, mahuhugot na natin to. Yan. Okay. So, ito guys. For 2008 model. Yan. So, ito naman yung bago. Yan. So, dapat parehas lang. Kasi kapag pang ibang model yung nabili nyo, hindi nyo siya may kakabit. So, since guys, ito, for DIY video lang natin,
ito pa rin yung ibabalik ko. Okay guys, yan. Nalinisan na natin siya. So ito, sinabay ko na rin. Okay. Yan. So ikakabit na natin siya. Okay, sa pag-assemble naman guys, let's say ito yung bagong ipapalit natin. Unahin natin ikabit itong spring. Kabit natin yan. Then, itataob natin. Yan. Make sure guys, itong hose na to nandito sa gitna. Ha? Wala siya rito sa kabila o kaya dito. Kasi iipit yan eh. So, nandito sa gitna. Then, kakabit natin to. Yan. Press. Tsaka natin ikakabit yung lock. Yan. Ito. So, lagay natin yung lock. Yan. Then next, sunod natin yung fuel pump. Ito. So sa fuel pump guys, meron siyang O-ring. Yan. Suggest ko, unahin natin itong ikabit dito. Kasi yung iba, ang ginagawa, nilalagay ito rito, tsaka kinakabit. So nagkakaroon kasi ng problema, umiipit yung O-ring. So kabit ko muna to guys. Yan. Then itong pump, lalagyan natin ng gasolina para madulas. Yan, to. So tututok natin to, yung pinaka-slot na yan dito. Yan. Then tsaka natin itutulak. Yan. Pag naikabit na natin to guys, sunod natin itong regulator. So lagyan din natin ng gasolina. Ayan, para madulas siyang ipasok. Tutulak lang naman natin to guys eh. Yan. Then next, itong ating filter sa pump. Yan, maging aware kayo rito sa dalawang butas na yan ha. Dapat nakatutok siya rito. Yan. Isang maliit at isang malaki. So itututok natin. Then press. Yan. So yan na siya guys. Check nyo yung mga lock. Yan, bali 5 sila. Tsaka itong butas na sinasabi ko kung nakapasok dun sa filter. Okay? Then next, lagay natin to dito. Yan. Saka natin to pasok sa loob. So dapat nandito siya. Yan. So nakakabit na. Then next, ito, kabit natin. Yan. Saka dito sa baba. Okay. Then next, ito. Yan. Tutok natin dito. Then, press pababa. Yan. Dapat maglalak siya rito. Okay. Then, itong socket. Yan. Saka itong socket ng fuel pump. So, lagay natin siya rito sa baba. Yan. Then, dito. Yan. So, ganun lang kasimple yan guys. Yan. Ikabit na natin lahat. So, ngayon, ibabalik na natin siya sa fuel tank. Sa pagbalik naman ito guys, unahin natin to. Yan, yung pinaka-o-ring niya. Tanggalin muna natin to. Yan. Basta, tulad ng sinabi ko kanina, kailangan lapat na lapat siya. Okay? Then, sa pagkabit nito or paglagay nito, unahin natin to. Pag ganun. Yan. Tapos, ito guys, may marker dyan. Dapat ito nakatutok dito. Meron kasing gatlayan dito guys eh. So, dapat nakatutok yan dyan. Yan. Then, tutok natin. Then, yan. Yan. So, check nyo guys, paikot. Kung may lumabas na rubber. Yan. So, ngayon, kakabitan natin to. Sa pagkabit ito guys, kung first timer kayong magbabaklas, medyo mahirap siyang ikabit. So, dapat ito didiinan nyo.
let's say ito, malagyan ko muna ng basahan. Yan, tatakpan ko tong area na to. Yan. Then, tsaka natin kakapain. Kailangan guys, garaduhin ninyo na dapat siya ha. Kasi baka mamaya, habang nag-iipit kayo, tabingi. Yan. Then, tsaka natin siya pupukpukin pabalik. Dito muna sa likod. Same process lang guys ha. Dapat kada isang ipin, 3 pukpuk lang. Okay guys, ayan, naikabit na natin. So double check nyo guys yung dito. Kailangan wala siyang siwang to make it sure lang na lapat na lapat yung ating pagkabit. Okay? Then pansinin nyo guys, ito may 3 gatla siya rito or 3 ipin. Dapat ito nakatutok malapit sa slot ng ating socket. Okay? So itong mga to guys, madali na lang naman yan. 2 hose lang yan. Then ito, lalagay lang naman natin dito yan. Tapos lalagay natin itong lock. Okay? Then yung socket. So ito lang yan. So abangan nyo ulit guys yung mga gagawin pa nating DIY video para sa pag-maintain ng ating mga sasakyan. Okay? So muli guys, mga kadadudes, maraming salamat po. Kilala kaya ang dami nagtiwala. Mekaniko namin ay di pa bara-bara. Ito ang pasimuno kaya ginagawa.